diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday, ngayon pong huling araw sa buwan ng Hulyo at 31, 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Pinsala ng bagyong Karina at habagat sa infrastruktura umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Estados Unidos nag-alok ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Arangkada Balita. Report tungkol sa pagkalat ng tumagas na langis sa baybayin ng Metro Manila, pinabulaanan ng PCG. Pinsala naman ng oil spill sa mga mangingisda, pinangangambahang umabot sa 350 million pesos. Arangkada Balita. Para sa mga motoristang dumaraan po, papuntang Cavite, mga patungo at palabas po ng Cavite, balik singil sa toll fee sa Cavitex, muling aarangkada ngayong araw. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 6 na po katao patay sa pananambang ng Al-Qaeda sa Mali. Arangkada Balita. Sa sports, Nesty Petesio wagi kontra India sa women's 57 kg ng 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, Rico Blanco. Aba, nagpasalamat sa ex-girlfriend. Ano kaya pinagpasalamat niya? Ex-girlfriend niya pong si Maris Racal. Arangkada Balita. At ang kabayanan sa viral na balita kung makakaabot, konduktor ng bus hinangaan sa pagmamalasakit sa mga na-stranded na pasahero noong kasagsagan ng bagyong Karina at ng habagat. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Dito pa rin po siyempre lang may todong lakas dito WIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga balita sa latest ng Filipino Mirror, umabot na sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Pero yung infrastruktura, iba pa ho yun. Antabayan natin kung ano ang magiging report po naman dyan ng NDRRMC. Pero dito ho sa report po ng Department of Agriculture, mahigit 40,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng kalamidad. Habang aabot naman sa 18,000, to be exact, 18,086 metric tons ang mga nasira. Mga nasira pong mga tanim, mga nawala po sa produksyon. Kabilang sa mga naapektuhan ng kalamidad yung mga high-value crops, livestock, irrigation facilities, mga palaisdaan sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western at Eastern Visayas, maging ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Caraga regions. Tiniyak naman ng DA ang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng hanging habagat at bagyong Karina. Arangkada Balita.
Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 39 ang nasawi habang 9 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang 6 pang nawawala. Umabot naman sa mahigit 1,000 lugar ang nakaranas ng pagbaha, partikular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, BARM, CAR at NCR. Pumalo rin sa halos 3 milyong pisong napinsala sa kabahayan o katumbas ng 2,005 bahay. Arangkada Balita! O ito po ang update po mula po sa NDRRMC. 4.2 billion pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng Bagyong Karina at habagat sa infrastruktura. 4.2 billion pesos. Pero kung isasama po natin, ito pong 1.1 billion pesos sa agrikultura ay mahigit 5 bilyong piso po. And speaking of epekto po ng Bagyong Karina at habagat, personal na nagpaabot naman ng pakikiramay sina U.S. Secretaries Antony Blinken at Lloyd Austin. Si Austin po ay Defense Secretary, State Secretary naman po itong si Antony Blinken. Nagpaabot po sila ng pakikiramay sa mga namatayan at naapektuhan ng Bagyong Karina at habagat. Sa pulong ni na Blinken at Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaharap po sila kahapon. Ayon kay Blinken, handa sila magbigay ng anumang kakailanganing tulong sa Pilipinas. Nagpaabot din ang pakikisimpatya si Secretary Austin matapos bigyang diin na hindi lamang magkakaaliyansa ang mga bansa, bagkus ay nagtuturingan bilang magkakapamilya. May tuturing na makasaysayan ang pagbisita ng dalawang U.S. Secretaries dahil ito ang unang beses na nag-host ang Pilipinas para sa nasabing dialogo. Arangkada Balita! Iginit naman ni MMDA Chairman Armando Artes na maaari nang makapagpatayo ng bahay na kumpleto sa kagamitan ang mga basurang nahigop mula sa mga pumping stations. Ginawa ni Chairman Artes ang pahayag sa ginanap na press briefing dyan sa Malacanang upang bigyan ng update ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikinakasang cleanup drive ng MMDA sa mga basurang iniwan ng bahang idinulot ng Bagyong Karina at ng habagat. Ipinaliwanag ni Chairman Artes na nabarahan na mga basura at kagamitan ng mga pumping station dahil naman upang hindi makaagos ang tubig at magkaroon ng malawakang pagbaha. Kabilangan niya rito ang mga sirang refrigerator, kama at iba pa. Una nang nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura upang hindi na maulit ang pagbara sa mga pumping station. Arangkada Balita! Speaking of baha, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinakulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin pa ang iba't ibang preventive measures upang maiwasan ang malawakang pagbaha. Sa ginanap na sectoral meeting, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga government agencies na patuloy na paghandaan ang La Nina phenomenon at tiyaking may patutupad ang mga flood control measures. Nais din ni PBBM na magkaroon ng mas maagap na pagpapalaganap ng warning weather updates at flood risk forecasting. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DPWH ang pagsusulong ng long-term at large-scale flood control plans at pagbutihin pa ang mga catch basins upang maiwasan ang mga pagbaha. Maliban dito, muling iginiit ni PBBM ang pangangailangan magtayo ng mas marami pang mga impounding projects bilang bahagi ng master plan kontra baha. Arangkada Balita!
Usaping baha pa rin. Ito, pinabulaanan ng MMDA, Metro Manila Development Authority, ang halos 800 billion pesos na budget para sa flood control project. Ito ay matapos kumalat daw sa social media na may mahigit 700 bilyong piso ang ahensya sa loob ng 2 taon para sa flood control programs. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na walang katotohanan ng impormasyong 1.8 billion pesos para sa kanilang budget ng 2023 at 2.2 billion pesos ngayong taon. Kahit pagsama-samahin niya ang kanilang budget sa nakalipas na 49 na taon ay hindi pa rin umabot sa 787 to be exact billion pesos ang kanilang pondo. Dahil dito binatikos ng MMDA o ang MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan mula sa mga kritiko dahil sa kabila ng maraming flood control projects sa Metro Manila at sa mga lalawigan na dumanas ng matinding pinsala ng malawakang pagbaha matapos manalasa ang bagyong Karina at Habagat. Arangkada Balita! Nilinaw naman ni DPWH Secretary Manny Bonoan na nasa 30% pa lamang. Aminado ho siya na hindi pa natatapos po yung Flood Management Master Plan sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ng kalihim na kabilang sa pinagtutuunan nila ng pansin ng ahensya ang pagkukumpuni sa mga waterways o daluyan ng tubig. Sa kasalukuyan, yung Master Plan Program for Flood Control for Metro Manila na sinagawa noon pa, hindi lang itong administrasyon na ito ay 30% pa lang ito nagagawa. Tiniyak naman ni Secretary Bonoan na gagawin nila ang lahat upang maipatupad ang nasabing proyekto. You can assure po that we will do the best that we can under the limited time under this administration. Kasi I think we have a few years more, but I don't think lahat-lahat naman ito may kumpuni. But what matters is actually na maumpisa natin ito para sakali ma-address natin lahat yung problema ng pagbaha sa Metro Manila. Idinagdag pa ng kalihim na nakikipagtulungan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang maiwasan ang matinding pagbaha. Pinag-uusapan namin with MMDA actually itong mga components of the master plan na dapat nilang gawin din sa gawa. Yung dapat maayos din yung drainage system in Metro Manila kasi lumang-luma na yan. More than 50 years ago na yan. Hindi na ko yung naangkop sa kailangan na drainage system sa population at sa economic activities inside Metro Manila. Yan po ang tinig ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Papalitan naman na daw ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang anito'y antigong sistema. Antigo. Gaano ka ng drainage plan dito sa Metro Manila. Ayan ito po ayon kay MMDA Chairman Romando Artes ay batay na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng komprehensibong drainage master plan kasama katuwang ang DPWH. Kanina lang na may interview tayo o may item tayo tungkol sa DPWH Secretary Manny Bonoan. Layon po ng nasabing akbang na masolusyonan ang matagal ng problema sa matinding pagbaha at may angkop ang drainage system sa nagbabagong panahon. Nabatid na ang naturang proyekto po ay mayroon ng aprobadong pondo. Ito na pala, may pondo na eh. Mula sa World Bank. Arangkada Balita! Ito lang dyan sa flood control master plan na yan. Gayahin natin, bakit hindi natin gayahin yung model ng Japan? Meron silang sariling Through JICA yan, di ba? through JICA. Diba? Actually, marami ng mga sinubmit. Of course, di ba? Architect nga Palafox. Jun Palafox, di ba sabi niya, 40 bansa, 40 bansa, 40 countries na raw po yung natulungan niya sa pamamagitan ng mga rekomendasyon niya. Pero siguro kamot ulo sa architect at urban planner, no? And for the past 5 decades, simula pa ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagsasubmit na ho kasi siya. So, yung sinasabi ho niya, yung
yung sa Japan or sa Netherlands, although yung sa Japan, meron silang napakalaki pong ano doon. I don't know kung ano tawag doon. Yung flood... Dam ba yan? Napakalaki, napakalalim, sobrang Malalim. laki. Kaya walang baha doon sa particular na lugar na yan. I think nasa bandang Yokohama or dyan sa may area ng Tokyo o Chiba or Nagoya. Pero meron ho silang ganung very yung kanila pong flood control project sophisticated. Very sophisticated po. Uy. Yung kanila pong... Pag sophisticated, mahal yan. Actually. Pero kung may pondo naman, di ba? Bakit Kung may pondo, why not? Actually, meron ako nakausap, contractor sa Japan. Siya si... dito, umuwi siya. Nag-ano kasi siya, nag-scuba diving sa Batangas. Bongga. So, ano siya, contractor siya doon ng mga... Subcon actually. Subcon siya doon. Yung mga proyekto nila sa Japan, ano lang talaga, mabilis ang paggawa nila doon. Hindi kagaya dito, itinetenga. Actually, pinasyal pa Kumbaga nga. doon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Oo, Kumbaga, hanggat matapos yung proyekto, tuloy-tuloy. Oo. So, si Hiroshi Kamei. So, yun nga, nakita niya yung mga project dito. Sabi niya, ba't may yung bakal na di ba yung mga nakapatsi-patsi na bakal. Hindi ko naman alam kung ano tatawag ko doon. Sabi na lang namin, ano yan, hindi pa natatapos. Kapag nakatenga. Tama yung sabi mo, sa kanila pala bawal yung ganun magtetenga. Kaya hindi sila nagtetenga ng mga... Maliban na lamang kung mayroon talagang mga... Malaking problema. Kung na kailangang itenga muna. Oo, di ba? Talagang matetenga yun, pero gagawa talaga sila ng paraan. So, iba yung ano nila, yung paggawa nila doon, yung DPWH nila doon, yung ano man yung ano nila doon, iba rin, matindi rin. Metikuloso pala ang paggawa nila doon, yung ultimo yung pag-aaspalto nila, matindi pala doon, yung pati pagsisemento. Grabe to si Hiro. Pulidong-pulido ba? Ha? Pulidong-pulido. Dito. Yun ang... si Hiroshi Kamei, dyan siya sa may Chiba. Kaya rin natin yan. Chiba-ken sa Japan. Kaya natin yan. Oo. Kaya talaga natin yan. And yan, sige. Maya-maya pag-usapan din natin yung mga pagbaha na yan, yung epekto ng pagbaha sa kapaligiran, of course, yung oil spill sa Manila Bay. Oo. Ay, nako. Sige, maya-maya, meron Pero tayong wala pang guest. fishing Subukan ban, natin. ha? Wala pa. Oo. Ay, ang Hindi. tanong pala nila dyan, Oo. yung mga kakaining isda, Kung ano-ano. matumal. Oo. Kahapon, ulam ko, tuna eh. Wow! Kan! Kan? Tuna in can. Well, anyway, sige, tayo po ay Mag-ingat lamang po tayo. mag-ingat lang. Huwag muna kayo lalangoy. Kasi may mga lumalangoy na mga, siyempre sa bata, Isla Puting Bato. Diba? Oo. May mga naglalangoy ho dyan. Tayo po muna ay magtungo sa ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impila. Education Secretary Sonny Angara binigyang pagkilala ng mga senador, mga masasayang alaala, kinunita. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Binigyang commendation o papuri ng mga senador si dating Senator, ngayon Education Secretary Sonny Angara. Isang Senate resolution ay nakda ng mga kasamahan niya sa Solid 7 ang nagkakaisang inaprubahan ng mga senador. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Subiri na pinatunayan na ni Angara ang kanyang pagiging mahusay na mambabatas bilang naging akda o sponsor ng 340 batas bilang congressman at senador. Naging chairman din ito ng Senate Committee on Finance sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Subiri, mamimiss nila ang mga one-liner jokes ni Angara. Be missing your jokes, your one-liners, your punchlines, your inquisitive nature, and of course your problem-solving skills. Because one thing, Senator Sonny Angara is a jolly fellow. We always have a good time. But when we have to discuss serious matters, he's one of the crunch. He's the person during crunch time that you can go to, and he will really help you. Sinabi naman ni Senator Grace Poe na si Angara ay proper gentleman pero maaari din daw maging kantuboy bully. Pero tanggap daw si Angara ng lahat ng administrasyon. So he's a proper gentleman, but he can be also the most
Kanto boy bully. He has the most scathing remarks, Mr. President, that gets him in trouble. But because of his charisma, he always gets away with it. Mr. President, I think it is not hard for us to agree that among all of us here today, Senator Angara is the most acceptable across all administrations. Inamin naman ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon siya ng separation anxiety nang matalaga na si Angara sa Department of Education dahil kasama nila ito sa grupong seatmates at lagi din niyang kasama sa paglalaro ng basketball. Province, our seatmate, our compadre, our brother, Senator, and now Secretary Sani, Juan Edgardo Sani Angara. Alam niyo po, mula nung ma-appoint si Senator Sani, pakiramdam ko po, aaminin ko na yung sinasabi ni Senator Pia, nagkaroon po ako ng separation anxiety. Kaya kung pwede nga ho, natetempt nga ako na mag-move na ibalik na lang sa Senado si Senator Angara, pero sinabihan niya na po ako pag ginawa ko daw po, mag-move siya na ibalik ako sa TESDA, kaya hindi na lang po. Nagpasalamat din Senator J.V. Ejercito at kanyang naging kaibigan Secretary Angara kahit na magkaiba ang kanilang partido politikal na kinabibilangan ng sila'y pumasok at magsimula sa Senado. Alam naman daw ni na Senator Nancy Binay, Loren Ligarda, Joel Villanueva at Gatchalian na nasa mabuting kamay ang DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Angara. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balita. Ito raw, naku, good news ito ha, dahil ang tulong po, ayuda ng UAE, dumating na sa Pilipinas. Okay ang tulong yan? Alamin natin kung anong klaseng tulong ito mula sa report ni Patrol 45, Raul Esperas. 80,000 na tonelada ng humanitarian aid ang dumating sa bansa sakay ng isang chartered flight na 747 aircraft galing ng United Arab Emirates. Ang nasabing eroplano ay chinarter ng hari ng UAE na si King Mohammed bin Zayed Al Nahyan, at ito ay naglalaman ng sari-saring mga humanitarian aid na may bigat na 80,000 tons na sari-saring pagkain buhat sa royal family bilang kontribusyon ng mga ito sa biktima ng Typhoon Karina sa Pilipinas. Ang Boeing 747 aircraft ay dumating Huwebes ng gabi sa NAIA Terminal 2 kung saan ito ay sinalubong ni UAE Ambassador Mohammed Al-Katan Al-Sabi at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Inaasahang hahawakan muna ng United Arab Emirates Embassy ang mga humanitarian aid na galing sa UAE bago ito pamahagi ng DSWD sa mga biktima ng Typhoon Karina sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpilong Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! At babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, alas 5:26. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:33 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang pampagulat buhat sa labas ng impila. Kaligtasan ng publiko tuwing may kalamidad, pangunahing prioridad ng gobyerno ayon kay Pangulong Marcos. Patrol 13 Gilbert Perdes sa detalye.
Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang napapanahong pagpapadala ng warning sa mga Pilipino kaugnay ng mga paparating ng bagyo. Sa sectoral meeting sa Malacanang kaugnay ng paghahanda sa La Nina phenomenon, isinulong ng Pangulo ang pagdevelop ng teknolohiya para sa proteksyon ng buhay ng mamamayan sa mga kalamidad sa hinaharap. Kaugnay nito, ipinatitiyak din ng Pangulo ang malinaw na instructions o mga dapat gawing aksyon tuwing may kalamidad. Kasama rin dito ang pagtukoy sa mga lugar na maaaring takbuhan ng mga maapektuhan para sa pansamantalang matutuluyan at pagkuha ng tulong. Iginit pa ni Pangulong Marcos na ang kaligtasan ng publiko ang top priority ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Laas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, isang Nigerian national at kinakasama nitong Pinay. Arestado ng NBI. Alamin po natin kung bakit mula sa report ng Patrol Number 5, Aya Yupangko. Nasabat ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NBI ang bulto-bultong shabu na ikinubli sa solar lights sa isang sasakyan sa may C5 Road, Las Piñas City. Pinagunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang operasyon at nahuli nila ang suspect na isang Nigerian national at kinakasama nitong Pinay. Sinabi ni Director Santiago na kakaiba ang kasong ito dahil ang droga ay galing sa Pilipinas at planong ipadala sana sa Nigeria. Malayoan niya ito sa madalas na kaso na nauhuli nila na galing sa ibang bansa ang droga at ipinapasok sa bansa. Hindi pa batid ng NBI ang kabuang bilang at halaga ng nakumpiskang shabu habang nagpapatuloy ang physical inventory. Iniimbestigahan ngayon ng NBI kung may mas malaki pang sindikato ang nasa likod nito. Ito yung Patrol Number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Alright, tayo po ay pag-usapan po natin dahil meron pong balita dito yung sa oil spill po, yung epekto po ng oil spill. Posible daw pong umabot sa 350 million pesos ang posibleng mawala sa kita ko ng mga mangingisdang umaasa po sa Manila Bay. Naku naman. Mga mangingisda pa lamang po ito. Pero yung kabuuan po ng halaga po ng pinsala ay inaalam pa rin po. So, of course, pinsala sa kapaligiran, pinsala sa yung mga isda, may epekto din yan sa ating food supply. Diba? Dahil yung mga mangingisda, of course, nag-aano sila sa Metro Manila, nagbabagsak sila ng mga supply nila na isda dito sa Metro Manila. At dun sa kapaligiran, sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, para pag-usapan natin yan, nasa kabilang linya po natin ang environmental group po na Oceana Philippines sa katauhan po ng Vice President po ng grupo na si Attorney Gloria Ramos. Magandang umaga po, Attorney Ramos. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Attorney, good morning po. Magandang umaga, Drew at Judith, and thanks for inviting me. Opo. Good morning, today. Attorney. Good morning po. Marami pong salamat. Salamat po sa pagkakataon, ha? Opo. Attorney, Of course. opo, tinututukan po natin ito pong issue sa panibago na namang oil spill ito, though ito ay sa Manila Bay. Sa Manila Bay po ito, sa bahagi po ng Manila Bay, nakakoncentrate. Ano ba ang naging reaction nyo po nung nabalitaan po ninyo ito na may panibago na namang oil spill? Kasi nung una, last time, nag-uusap tayo, yung issue doon sa Mindoro. Yung malaking epekto ng oil spill dyan. Na hanggang ngayon, may problema pa rin sila. No? Ngayon naman, meron naman dito sa Manila Bay pa man din, nalapit pa man din dito sa sentro, sa kabisera ho ng bansa. Yes, as what you mentioned, no? May oil spill na naman. Pero what is frustrating is we act as if this is the first time. Para bang hindi tayo natuto
sa mga matinding oil spill na nangyari, matindi ang impacts sa ating mamamayan, sa kabuhayan ng marami, at of course sa ating marine resources, fisheries, and marine habitats such as mangroves, corals. It is a bit frustrating because alam natin na may mga batas tayo at may mga proseso na kailangan tuparin, lalo na ng mga ahensya na sa gobyerno. For example, foremost in our mind, may typhoon na nga. At alam natin, yung mga typhoons natin are getting more intense and more frequent. Right. Paano nakaalis nga yung oil tanker? Yun. Bakit na-allow na umalis when we had the typhoons already nasa Philippine Area of Responsibilities? And nakakamangha lalo, 2 days after the sinking, meron na namang oil tanker na nagsink, no? Na Sa hindi pa Maribeles. masyadong nalaman ng karamihan. So there are 2 oil tankers. Yung isa nga, yung second na reported, at first sinabi na wala daw fuel or industrial oil. And then later on, sinabi na meron. Para bang, di ba, before makaalis yung barko, dapat alam nyo ano yung laman. So, may mga contingency plans nga ang Philippine Coast Guard ang binigyan ng responsibilities nito. Pero sa tingin namin parang marami pa rin sa mga ahensya na hindi alam what to do. So, ang Oceana is also in touch with various agencies. Ang ginawa namin is tumulong para mapakita kung saan pumupunta yung oil spill para malaman ng mga authorities in those areas to also be prepared and take the necessary or make the necessary actions based on the plan. So, kaya meron kaming karagatan patrol. We are basing the data there, tsaka yung map, mismo from the Philippine PhilSat at tsaka sa NOAA ng US. And we are also in touch with the UP Marine Science Institute para accurate, no, yung modeling na illustrated there. At we do on the ground validation. Meron na kaming link sa document or sa folder na i-upload ng mga mamamayan para makita kung saan galing yung pictures na yon. So, ang ginagawa namin talaga based on science at sana magtulungan tayo. This is the time to really help each other. And then, alam nyo, tinitingnan ko ulit yung RA 1121. This is the Disaster Risk Reduction Management Act. Opo. Na meron tayo na ang intention talaga is we are more prepared in dealing with disasters. Number 1 tayo sa World Risk Index when it comes to natural disasters and our vulnerabilities. Pero ano pa rin, it's frustrating. Sa makatuwid, attorney, Parang bago ng bago. bago ng bago, walang kadala-dala. Ganun ang ano eh. Oo, totoo. You cannot say it's a new administration because there's a law na in place. Sino yung nag-head doon sa DRRM Council na yan na nakita natin siguro hindi nga regularly nag-meet or hindi pa rin ingrained sa minds of the authorities and even stakeholders. Kaya ang source nga ng media, nakikita nyo, mga civil society organizations, people's organizations, when it was happening, we only heard from Coast Guard, but what we did talaga, we reach out to our allies sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries, doon sa Department of the Interior, Local Government. DENR. How can we help? Yeah, and DNR should be on top of that. Yun, natumbok mo, attorney. So, DENR, ano na ang Ang plano. Ang plano ng DENR kasi ito hindi na ito bago eh. Kumbaga dapat natuto na nga tayo kagaya po just what you mentioned, attorney. Sa tingin ninyo kasi
may pumangalawa pa from Limay to Mariveles, Bataan. May sumunod pa, may lumubog pa uli. So, hindi na tayo natuto, parang si Gary B. Hindi na natuto. Ganun na lang ba tayo kakanta, attorney? Diba? And it's frustrating Yeah, talaga. actually. Oo. Sa tingin mo, possible pa? Kumbaga, masusundan pa ba ito? Kasi ayan, sinundan na nga natin eh. Diba? May nasundan na nga. Posible pa ba kayang masundan pa yan? Pero wag naman na sana, di ba, attorney? Ito nga, nasundan ka agad in 2 days eh. Diba? Sorry ha, tatawa na tayo, pero out of sheer frustration yan. Yes. And there are, for all you know, there are so many oil spills na hindi nare-report. Nare-report. So this is massive. And At sa Manila Bay pa. Speaking of, di ba, Manila Bay pa, attorney. Hindi naman kasi basta-basta ang karagatan ng pinag-uusapan natin, attorney. It's Manila Bay. It's the heart of the Philippines. It's the heart of the country, the heart of the nation. Ika, di ba? Kumbaga, ayan ang historical, very geographical, di ba? At talagang masasabi natin, napakalaki ng impact kapag sinabing Manila Bay. Oo, alam nyo ba, Drew and Judith, na ang Manila Bay is considered a rich sardine spawning ground. Kaya nung reclamation na yan, nasa Manila Bay mismo nilagay, namangha talaga ang those in the know, no? And even before I never received any clearance para sa mga reclamation projects na yan, bakit natuloy? Opo. So ngayon, nakikita mo na Manila Bay is the center now of all the controversies at parang front view, nakikita na natin visible anong nangyayari. Reclamation muna, sakit sa dibdib natin, bakit ba talaga inaalaw yan? Alam nating sinisira ang ating ecosystems and displaced ang fisher folks dahil dyan. And then ngayon, the oil spill, parang nakikita mo talaga frontline pangyayari. So, siguro may message dito na kailangan din we reflect upon what are we really doing to our ocean? What are we doing to mga kabuhayan ng ating mamamayan? Napaka-importante na unahin natin yung priorities. At kasama na dyan, disaster preparedness. Attorney, good morning po ulit. Meron ho ba kayong, nakausap niyo na po yung grupo ng mga magsasaka? Kasi the other day, Mangingisda. mangingisda pala. Sorry. The other day, nakausap ba natin? Kahapon ba yun? Yung Kamalakaya, attorney. Oo, kasi pareho kayo ng binabanggit, na parang hindi naman natubago. Nakaranas na tayo ng oil spill dati pa, pero parang pag may ganito, ganun na nga. Sorry for the term. Bago ng bago, hindi na rin natututo. Same approach. Sabi nga nila, problema na nila yung reclamation. Ngayon, problema na naman nila, wala na naman silang hanap buhay. Dahil according to reports nga, 350 billion pesos yung mawawalang kita po ng ating mga magsasaka, ay mangingisda dahil po dito sa isyong ito. Totoo, and this is a double whammy, ha? Matindi yung impacts ng Typhoon Karina sa kabuhayan nila. Ilang araw sila or linggo na hindi na pangisda. Kanilang pangisda. Tapos ito ang nangyayari ulit. So, you can just sense the frustration. Frustrated na nga tayo na hindi tayo dependent yung livelihood natin on that. Ito yung the only source of livelihood for them. At nadi-displace ulit sila. So, ang ginagawa talaga namin, nagre-reach out kami sa aming mga partners from various coastal communities. At ito rin, ang local governments, alam nyo, they're also worried. It's just that they also don't know what to do. Yung governor ng Mindoro, the scene of that oil spill, sabi nga niya, ang bagal daw ng testing, kasi kailangan i-test nga yung isda, yung waters. Ang bagal daw, abot ng 2 or 3 weeks. Grabe naman. Ganito tayo. So, talaga, magtulungan na tayo. Parang bagsak tayo sa ganon, yung collaboration. Especially among agencies. And then bringing in civil society, science, scientists, academe. Right.
magbayanihan tayo kasi tayo din naman talaga nagsasuffer. And then, maybe if we lack the expertise, why can't we tap other countries now? Yun. Diba? Opo, oo. Yun din ang nangyari noon sa Hingi ng Mindoro. tulong. Ang bagal bago nag-tap ng experts from other countries na who are just willing to help but hindi sila sinama. Sige. Baka meron pa ho kayong panawagan, Attorney Gloria Ramos, sa ating mga kababayan. Siyempre tayo rin, di ba? Tayo, kumukonsumo rin naman tayo Kailan ng ba tayo kakalma? isda. Kailan ba tayo kakalma? Kailan ba mapapayapa ang... Kasi ito, may after ng bagyo, oil spill, apekto yung mga mangingisda, tapos sinampal pa sila ng panibagong delubyo na dulot nitong oil spill. Baka meron pa ho kayong mga panawagan aside from sa mga LGUs, sa mga government agencies, and of course, baka sa mga mambabatas, may kailangan pa silipin, Attorney. Actually, talaga, implementation na ng mga batas natin. It's not as if wala tayong mga batas, so susundin natin. And then, ang isa talaga, where do we really wanna go? Yung typhoon really showed us na ang climate change is in our backyard. So, kailangan mag-shift talaga tayo ng lifestyle, veer away from fossil fuels, and go for clean energy na. Ito na talaga ang message. And we have to reduce our carbon footprint. So, kailangan i-connect na yung dots, the ecological dots, because this is a reality. This is an existentially threat we are all facing. At we have to do something. Hindi na to para sa generations ko, no? But really the present and the future generations, they stand to suffer. This is going to get worse if we don't do something about it. So sa sarili nating desisyon on a day-to-day basis, commit tayo na we veer away from fossil fuel dependency. Yung plastic, alam nyo ba na fossil fuel yon, galing sa petroleum yon. We go now to more sustainable forms of packaging. Kaya nga, nag-sue kami sa Court of Appeals and Supreme Court na yung National Solid Waste Management Commission, which is chaired by the DNR, should come up already with the annual list of non-environmentally acceptable products and packaging, and they are ordered by the the Court of Appeals to do that. Kasi for 22 years, ito na rin, makita mo extent of inaction, 22 years, hindi kinampanan yung kanilang mandato na kung ginawa nila, siguro model country na tayo ngayon for zero waste. Attorney, so the message really fully implement the law and let's collaborate, be part of the decision-making process. And that's for all stakeholders. Marami pa tayong pag-uusapan, Attorney, hanggat hindi pa natatapos itong oil spill na ito. So, expect pa ni Attorney yung mga tawag natin sa mga susunod pang araw. Sa mga susunod for updates sana, Attorney. Salamat po, Attorney. Yes, and thanks so much for having me. Thank you po. Magandang umaga. Good morning po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Attorney Gloria Ramos, ang Vice President po ng Oceana Philippines. Magbabalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala. Oras! 5:52. Arangkada Balita! Sa inapapahabol na balita, hinamon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, si dating presidential spokesman Harry Roque, na magpakatotoo at aminin ang kanyang kaugnayan sa dalawang dayuhang naaresto sa isang bahay sa Tuba, Benguet, nakasama siya sa nagmamay-ari. Ayon kay Congressman Chua, bilang dating opisyal ng gobyerno, dapat ay maging totoo si Roque at aminin kung ano ang kanyang kinalaman. Inamin ni Roque sa pagdinig ng Senado na mayroon itong interes sa korporasyon na nagmamay-ari ng bahay kung saan naaresto ang dalawang Chinese national na iniugnay sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac na hinuli kaugnay ng paglabag sa visa. Sinalakay ang bahay matapos makatanggap ng impormasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isang babaeng Chinese na wanted kaugnay ng raid sa Bamban ang nagtatago roon. Arangkada Balita! Latest naman mula sa Filipino Mirror at abiso, syempre para sa mga motorista, muling mangongolekta ng toll fee ang Manila Cavite Expressway o Cavitex simula po ngayong araw na ito. Ito ay matapos na suspindi ng isang buwan ng toll fee
o ang pagsingil sa toll fee sa Cabidex upang makatulong sa mga motorista kasunod naman ng pagsilit ng presyo ng petrolyo. Pinaalalahanan ng pamunuan ng Toll Regulatory Board na maiging may laman ang RFID stickers upang hindi na maperwisyo ang inyong mga biyahe. Arangkada Balita! Alright, sige, papasukin po natin, ihabol natin ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kaugnay sa bumarang mga drainage, nagbabalik si Gilbert Perdes. Barado ng basura ang 70% ng mga internal drainage sa Metro Manila. Ayon sa DPWH, Department of Public Works and Highways, sa isinagawang pag-aaral ay nakitang 30% na lamang ang internal drainage system sa National Capital Region o NCR. Sa press briefing sa Malacanang, iginit ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na kailangan na magkaroon ng rehabilitasyon at pag-upgrade sa mga luma at maliliit na drainage pipe. Bukod pa rito, tinukoy ding problema ang mga informal settler, mga naninirahan sa tabi ng waterways. Samantala, inigayat naman ni MMDA Chairman Romando Artes ang mga komunidad na maging disiplinado at responsable sa pagtatapon ng basura. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Maitotong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating po pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po nito ng Miyerkules. Ngayon pong huling araw na pala sa buwan ng Hulyo at 31, taon 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At ang tabayanan, ang panibagong bugson ng balitaan kasama naman si Johnny Bañez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.